Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 424 hanggang 30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang pangalawang Francis ay lumipat, siya ay nakita ng ilang mga henyo ng Pure Moon Spiritual Sect. So. Ang dalawang lalaking disipulo na may awayan kay Francis ay lumipat sa kanyang kaliwa at kanan habang pinaprotektahan nila si Francis. Salamat. Nagbigay ng aliw na tingin si Francis at kumislap ang mga mata ni Eula habang pinagmamasdan ang figure ni Francis na papalayo ng palayo. Nakaramdam siya ng pagkabalisa at nadagdagan ang pagkabalisa na ito habang si Francis ay palayo. Kahit na mula nang mamatay si Eula ay likas na maingat kay Francis. Sa puntong ito, ang lahat ng kanyang atensyon ay napunta kay Francis at ang asul na buhok na figure ay naging mas misteryoso. Parang may naramdaman, lumingon ang asul na buhok na binata at ngumiti sa kanya habang nakatingin sa kanyang mata. Ang misteryosong kaliwang mata ay tila puno ng walang limitasyong yelo at nakikita nito ang lahat ng kanyang mga lihim. Sa pagkakataong iyon, ang puso ni Eula ay nanginag at ang lamig ay lumaganap sa kanyang buong katawan na para bang nakita siyang hubot-hubad. Si Francis ay tumingin muli ng malalim kay Eula bago nilapitan kung saan inaatake ng iba ang matayog na puno ng yaw. Kapatid na lihong, mabilis na patayin si Francis. Tumalo ng puso ni Eula ng malamig na kumikislap ang kanyang mga mata at isang apurahang boses ang tumunog. Ano? Patayin si Francis. Karamihan sa mga disipulo ng Pure Moon Spiritual Sect ay tumingin kay Eula na may nagtatakang tingin. Hindi ba nagtutulungan ang dalawa? Bago pinoprotektahan ni Eula si Francis, at ngayon ay gusto na niya itong patayin. Ang biglaang pagbabago ay naging sanhi ng maraming tao na natulala. Gayunpaman, ang Pure Moon Spiritual Sect ay pinangunahan ni Eula at lahat sila ay nakinig sa kanya. Pumunta ka. Ang dalawang lalaki sa tabi ni Francis ay umungal sa pananabik habang sila ay umaatake. Hahaha, Sister Eula, sa wakas na pag-isipan mo na. Hindi bagay sa mata ko ang brat na ito. Tumawa si Lihong habang tumalikod at sumugod kay Francis. Bagamat hindi niya naiintindihan kung bakit ginagawa ito ni Eula, tiyak na payag siya. Sa totoo lang, ibinigay ni Eula ang utos na ito dahil sa kanyang instincts. Sa pag-iisip kung paano unang binyantaan si Francis noon sa kung paano niya ito ginamit para protektahan ang sarili at mabuhay sa gitna ng tatlong sekta, malinaw niyang nakikita ang sitwasyon kahit na hindi niya ito lubos na naiintindihan. Una, hindi nakikita ni Eula ang tunay na lakas ni Francis at ang kanyang katalinuhan ay nagparamdam sa kanya na parang nawawala na siya ng kontrol. May isa pang pangunahing punto. Kahit sino pa ang mga kaaway ni Francis, hindi sila nagwakas ng maayos, kahit na mas mataas ang kanilang cultivation. Namatay si Eula nang siya ay naging kaaway ni Francis. Ang dalawang lalaking disipulo ay ginawang tanga ni Francis. Gusto sana ni Lihong na patayin si Francis ngunit naloko siya at nawala ng mukha. Sa sandaling ito, biglang naging maingat si Eula nang hilingin ni Francis na tulungan si Lihong at ang kanyang mga kasama at dahil sa kanyang huling sulyap. Siya ay lubos na mapagpasyahan at sa pangalawang pagkakataon na naramdaman niyang may mali, inutusan niya silang patayin si Francis. Ang instincts ng babaeng ito ay sobrang talas. Pagkatapos ng kamatayan ni Eula, naghinala na siya. Hindi inakala ni Francis na magiging ganoon kabilis kumilos si Eula. Talagang mabangis siya. Brat, sumuko ka dali. Ang dalawang lalaking disipulo ay humakbang patungo kay Francis mula sa kanyang kaliwa at kanan. Pagtingin sa ibaba, nakita ni Francis na nasa loob na siya ng mga ugat. Itigil mo siya. Utos ni Eula habang lumilipad din siya. Alam niya na si Francis ay napakabilis at mas malakas kaysa sa dalawang lalaking disipulo. Ang tanging bagay na maaari nilang gawin ngayon ay ang pigilan si Francis at manalo ng ilang hininga para kay Eula at Lihong. Ang mga ekspresyon ng dalawang lalaking disipulo ay naging solemn na habang nakikinig sila sa utos ni Eula at sinubukang pigilan si Francis. Ang bibig ni Francis ay napuno ng pangungutya at panlalamig na para bang tinitingnan niya ang mga langgam. Plop plop. Ang dalawang lalaking alagad ay nahulog mula sa langit. Bago pa man magdikit ang kanilang mga katawan sa mga ugat ng lupa ay bumaril mula sa lupa at binalot ang dalawa.
Arg! Dalawang hiyawan ang natapos nang sila ay naging mga bagong pataba para sa matayog na puno ng yaw. Nanlaki ang mga mata ng mga kasalukuyang henyo. Ano ba kasing nangyari? Paanong ang dalawang peak true mystic rank cultivator ay mahuhulog na lang sa lupa? Wala man lang nagawa si Francis, ang ginawa lang niya ay tumingin lang sa kanila. Mental energy ay technique. Sa isang sulyap lang, napatumba niya sila. Si Ziggy, na nagpapahinga, ay napabulalas nang makita niya ang katotohanan. Huminga ng malalim ang mga tumutugis na henyo ng Pure Moon Spiritual Sect. Francis, pinatay mo ang dalawa sa aming mga disipulo ng Pure Moon Spiritual Sect at si Yulo ay talagang pinatay mo. Nagtago ka ng malalim. Malamig ang mukha ni Yula at tila nagkatotoo ang layunin ng pagpatay sa kanya. Kahit na ang isang normal na True Lord rank ay hindi makakagawa ng dalawang peak na True Mystic ranks na mamatay kaagad sa isang sulyap. Si Francis ay malalim na nagtago at isang lobo na nababalutan ng balat ng tupa. Brat, mukhang ikaw ang tunay na salarin sa pagkamatay ni Yulo. Huwag mo nang isipin ang pagtakbo. Ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Matingkad na pula ang mga mata ni Lihong at napuno ng hangarin ng pagpatay ang kanyang mukha habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Hiu! Ang katawan ni Francis ay kumikislap ng kidlat at siya ay tila ang Diyos ng kidlat habang ang kanyang yin shadow cloak ay pumutok habang ang kanyang bilis ay tumalon. Sa mga tuntunin ng bilis, si Francis ay hindi mas mabagal kaysa kay Lihong ng huling yugto na True Lord rank. Shua. Sa isang kisap mata, si Francis ay naging higit sa isang dosenang pigire. Ang ilan sa kanila ay mga ilusyon habang ang iba ay yin shadow doppelgangers. Nang dumating si Lihong, ang mga pigire ay nagpunta sa iba't ibang direksyon at ang tunay na katawan ni Francis ay nakatago sa kagubatan. Tumakas talaga siya. Ang mukha ni Lihong ay naging baluktot sa ilalim ng kanyang napakalaking hangarin na pumatay. Shua! Isang malabong figure ni Francis ang biglang lumitaw malapit sa lupa habang tumatakbo. Basta, mamatay. Inilabas ni Lihong ang kanyang galit at tumalon siya kay Francis. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang emosyon ay nailabas at nakalimutan niya ang tungkol sa panganib sa lupa. Habang papalapit si Lihong sa lupa, nagsimulang maghanda ang mga ugat sa ibaba. Ano ang nangyayari? Bakit ginagawa ni Lihong ang katulad ni Yulo dati at umaakyat patungo sa lupa? Napuno ng kasakiman si Yulo at nawala sa isip si Lihong dahil sa kanyang galit. Naramdaman ng mga nanunood na disipulo ng tatlong sekta na may mali. Lihong, mag-ingat ka. Ang ekspresyon ni Yula ay lubhang nagbago habang siya ay sumisigaw. Ang kanyang boses ay parang kulog habang umaalingaw-ngaw sa isip ni Lihong. Break. Ikinaway ni Yula ang kanyang kamay at isang sinag ng buwan ang dumaloy sa hangin at sinira ang figure ni Francis. Isa lang itong yin shadow doppelganger. Nagising si Lihong mula sa kanyang panaginip at napagtanto na siya ay napakalapit sa lupa at halos nasa saklaw ng mga ugat. Kiyo. Ang mga ugat ay bumagsak sa lupa at bumaril patungo kay Lihong. Si Lihong ay umungal at nagpadala ng mga sinag ng tubig at kidlat habang ang kanyang anyo ay naging isang arko ng kidlat na nagtulak sa tabi ng mga ugat at lumipad sa kalangitan. Sa huling sandali, gumamit si Lihong ng isang lihim na pamamaraan upang makatakas. Malapit na. Si Lihong na nakatakas lang sa kamatayan ay nabalot ng malamig na pawis. Nakakalungkot. Pinalampas lang ang pagkakataong ito. Bahagyang nalungkot si Francis habang nakatayo siya sa lupa. Ang kanyang Eye of Heart ay lilanlangin sana si Lihong ngunit hindi ito pinaganya ni Yula. Sa pagkakataong iyon nang si Lihong ay napuno ng galit, isang kapintasan ang lumitaw sa kanyang puso at sinamantala ito ng mata ng puso ni Francis. Kung hindi dumating si Yula sa oras, ang Pure Moon Spiritual Sect ay mawawala ng late stage na True Lord rank genius. Ang kakaiba ay nakatayo si Francis sa lupa ngunit hindi siya nakatanggap ng anumang pag-atake mula sa Towering Triyaw. Malamig na nagkulong si Yula sa kinatatayuan ni Francis. Ang kanyang estado ng puso, pati na rin ang iba pang mga kakayahan, ay malinaw na mas malakas kaysa kay Lihong. Naunawaan ni Francis kung gaano nakakatakot si Yula at kaya nagpatuloy siya sa paglalakbay patungo sa matayog na puno ng yaw. Bakit hindi siya inaatake ng matayog na puno ng yaw?
Nagsalubong ang mga kilay ni Yula ngunit hindi niya hinabol si Francis. Nasa loob ng attack range si Francis ng Towering Trio ngunit hindi siya inatake nito. Walang ibang may ganitong espesyal na karapatan. Seng Seng So. Patuloy na tumalon si Francis at dumapo sa mga sanga ng matayog na puno yaw. Ano ba? Bakit hindi siya inaatake ng matayog na puno yaw? Hindi lang kakaiba ang lalaking ito. Ang mga henyo ng tatlong sekta ay nakatitig ng may nakaumbok na mga mata habang pinapanood nila si Francis na madaling naglalakad sa mga sanga ng matayog na puno ng yaw. Ang matayog na puno na si Yao ay tila hindi pinansin ang kanyang pag-iral. Teng! Lumapag si Francis sa mga panloob na lugar ng Towering Trio at mahinang tumango, Towering Trio, sabay tayong lumaban. Ang mga sanga ng Towering Trio ay dumadagandong habang nagsasalita ito sa pamamagitan ng mental energy. Noong sinabi ni Lord Purple Saint na may mga reinforcement, naisip ko na ito ay isang True Lord rank man lang. Oo, pero parang ikaw lang. Ang matayog na puno yaw ay medyo nabigo. Hehe, Towering Trio? Kung matutulungan kitang talunin ang grupong ito ng mga tao at tulungan kang makabawi ng kalahati, paano mo ako babayaran? Ngumiti si Francis. Ang Towering Trio ay halatang hindi masyadong inisip ang pagpapalakas nito. Gayunpaman, ito ay normal dahil ang paglilinang ni Francis ay hindi sapat na mataas. Tanging ang mga nasa True Lord rank o mas mataas lang ang papasok sa mata ng matayog na puno ng yaw. Mayroong 5 True Lord ranks at 12 ng True Mystic ranks. Sa tingin mo kaya mo silang talunin ng mag-isa at tulungan akong makabawi ng kalahati? Junior, sobra mong pinahahalagahan ang iyong sarili at minamaliit ang kapangyarihan ng Void God Protection. Sabi ng matayog na puno na yaw. Tumigil ka. Pinutol ni Francis ang matayog na puno yaw, kung gagawin ko talaga ito, maaari mo ba akong hayaang magtanim ng kaunti gamit ang iyong Wood Spirit Essence Soul? Kung kaya mo talaga akong gawin at tulungan mo ako, ano ang masama kung hayaan kitang magtanim gamit ang aking pinagmulang Wood Spirit Essence Soul? Sumangayon kaagad ang matayog na puno na si Yao. 425. Hindi nagtagal ay nagkasundo si Francis at ang matayog na puno na si Yao. Sa kagubatan, sinuri ni Yula, Li Hong at Mason mula sa Blackcliff Palace ang Towering Trio. Talagang matagumpay na nakipagtulungan si Francis sa Towering Trio. Kinagat ni Li Hong ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos lamang na dumaan sa mga pintuan ng kamatayan, ang kanyang likod ay basang-basa sa malamig na pawis at ang mga henyo ng tatlong sekta ay lahat ay natagpuan ang pagbabago sa sitwasyon. Sa puntong ito, nakatayo si Francis sa mga sanga ng matayog na puno ng yaw ngunit ang huli ay kalmado at hindi siya inatake. Matagal na itong pinaplano ng taong ito at isang lobo na nagtatago sa balat ng tupa. Ilang mga disipulo ng sekta ang pinatay niya, kasama si Yulo sa True Lord rank. Kung hindi dahil sa mabilis kong reaksyon, malamang na si Brother Li Hong ay. Ang mukha ni Yula ay puno ng layuning pumatay at ang kanyang dibdib ay kumabog. Mula nang makapasok sa Purple Saint Ruins, walang sino man ang nagpagalit sa kanya na gusto niyang patayin ang mga ito. Sa simula pa lang, tila banta ni Yula si Francis ngunit sa totoo lang, siya ang pinakamalaking payong niya. Kung hindi dahil kay Yula, Francis, ang isang tagalabas ay hindi makakalakad ng tuloy-tuloy at makakuha ng mga benepisyo sa gitna ng tatlong sekta. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana sila namatay ni Yulo. Si Yula ay nakonsensya at napahiya. Nakakuyom ang kanyang mga kamay ng jade at halos tumusok ang kanyang mga ngipin sa kanyang mga labi. Gayunpaman, malakas ang kanyang puso at hindi nagtagal ay kumalma siya. Alam ni Yula na ang pagharap kay Francis na dalubhasa sa mental energy, anumang depekto sa isip ay magre-resulta sa paggamit. Goddess Yula, bago ka dumating, ang Wicked Teeth 3 halos lahat ay namatay sa kamay ng taong ito. Nakatakas pa siya sa tracking skill ni Ziggy nang hindi nasugatan. Mataimtim na sabi ni Mason. Narinig niyang nagsalita si Ziggy tungkol kay Francis. Sister Yula, paano ka gagamitin ng brat sa iyong katalinuhan? Huminga ng malalim si Li Hong at sinabing hindi nasisiyahan. Kung hindi dahil sa kanyang pagprotekta kay Francis, mahihirapan ang huli na mamuhay ng maayos. This is my fault but relax, ako mismo ang papatay sa kanya.
Malamig na sabi ni Yula. Kasabay nito, nagsimula siyang mag-isip kung paano siya nahulog sa plano ni Francis. Sa isang kislap, napagtanto niya ang pangunahing punto na siyang pinakamahalagang bahagi ng planong ito kung hindi ay hindi nagamit si Yula. Munting. Magnanakaw. Pusa. Nanginginig ang figure ni Yula habang iniluwa niya ang bawat salita. Ito ang pinakakakaibang bahagi ng plano. Hindi man lang nakilala ni Francis si Yula bago niya ito nakilala. Kung hindi magkakilala ang dalawa, bakit siya lilanlangan ni Francis? Ang tunay na pangunahing punto ay ang maliit na pas ang magnanakaw. Nakilala ng munting pas ang magnanakaw si Yula at sadyang dinala siya sa orihinal na may-ari nito at tila pinagbantaan siya. Munting pas ang magnanakaw. Malamig na ipinalaganap ni Yula ang kanyang espiritual na pakiramdam upang makita ang maliit na pas ang magnanakaw. Gayunpaman, saan man napunta ang kanyang espiritual na pakiramdam, sa pamamagitan ng mga damit at interspatial na singsing, wala siyang makitang anumang bakas nito. Meow. Isang maitim na kulay pilak na kulay abo na pusa na bahagyang mas malaki kaysa sa isang palad ang nakatayo sa balikat ni Francis. Sinamahan ng tao at pusa ang isa't isa na parang iisa. Munting magnanakaw na pusa, delikado ang plano mo ngunit maganda ang mga gantimpala. Bahagyang ngumiti si Francis at hinaplos ang mga tainga ng maliit na magnanakaw na pusa. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay nagwagayway ng kanyang mga paa at gumawa ng ilang mga aksyon na nagpapahiwatig ng pait na kinaharap nito. Kaagad pagkatapos noon, iniluwa ng maliit na pas ang magnanakaw ang isang bahagi ng life-returning grass sa kamay ni Francis. My life-returning grass, munting pas ang magnanakaw, anong lakas ng loob mong nakawin ito? Naging berde at pula ang mukha ni Yula. Ang kanyang mga mata ay sapat na upang pumatay ng mga tao. Sa kanyang tahimik at kalmadong ugali, hindi pa siya gaanong nagalit noon. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagbibigay pa rin ng malaking kahalagahan sa emosyon at ninakaw lamang ang isang bahagi ng life-returning grass o bakit mayroon pa ring gamit ang iyong interspatial rings. Sinabi rin nito sa akin na huwag kang papatayin. Umiling si Francis. Bagamat nilinlang ng munting pas ang magnanakaw si Yula, nagnakaw lang ito ng life-returning grass at nakumpleto ang hiniling ni Francis. Pagkatapos ng lahat, si Yula ay medyo mabait sa maliit na pas ang magnanakaw. Di ko kailangan ng awa nito. Ako mismo ang papatay sa brat na ito. Munting pas ang magnanakaw, hindi kita sinisisi dahil lahat tayo ay may iba't ibang panig. Nag-iinit ang mga mata ni Yula nang damapo ito sa maliit na pas ang magnanakaw. Nang magkapares na ang dalawa, ang munting pas ang magnanakaw ay nagbigay sa kanya ng maraming swerte at masasayang pagkakataon. Meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay muling ikinaway ang mga paa nito at tila may pinapagawa sa kanya. Ano? Gusto mo ako at siya? Imposible yun. Namula ang mukha ni Yula at halos lumuwa siya ng subo ng dugo. Bagamat walang ibang nakaintindi, alam pa rin ni Francis kung ano ang ibig sabihin ng maliit na pas ang magnanakaw. Pumasok ka dyan. Walang ekspresyong itinapon ni Francis ang maliit na pas ang magnanakaw sa spiritual pet bag sa pamamagitan ng paghawak sa mga tenga nito. Pagkatapos noon, hindi na siya nag-abala kay Yula at sa kanyang mga kasama at kinuha ang buhay na bumabalik na grass na ibinigay niya sa matayog na puno ng yaw. Ito ang buhay na nagbabalik na grass. Naniniwala akong nakumpleto ko na ang kalahati ng aking pangako. Sabi ni Francis. Buhay na nagbabalik na damo. Ang matayog na puno na si Yaw ay nagulat at kinuha ito sa isang bulk zone ng berdeng hangin. Ang pangunahing puno nito ay bamuka na parang bibig at kinain nito ang buhay na nagbabalik na grass. Ang life-returning grass ay talagang karapat-dapat na maging isang maalamat na kayamanan. Maging ang pinsalang dulot ng Void God Protection ay nagsimulang gumaling. Anak, mukhang minamaliit kita. Sapat na ang life-returning grass para pagalingin ang kalahati ng mga sugat ngunit ang kalahati ng deal ay kailangan mong itaboy ang mga henyo na ito, na hindi ganoon kadali. Tumawa ang matayog na puno na si Yaw. Si Francis ay nakatayo sa mga sanga ng puno habang ang kanyang asul na buhok ay marahang humihip sa hangin. Hindi siya kumikibo at tila bahagi ng matayog na puno Yaw. Ipagtanggol lamang, huwag atakihin. Ito ang plano ni Francis.
Ang Towering Triaw ay ang pinakamalaking proteksyon ni Francis at sila ang may kalamangan sa landscape. Hindi agad umatake ang tatlong sekta. Marahil ito ay dahil ang biglang pagtataksil ni Francis ay nagdulot ng labis na pagkabigla sa tatlong sekta. Ang 5 True Lords, Eula, Willa, Lihong, Ziggy at Mason ay nagsama-sama at nagsimulang mag-usap. Sa mga True Lords, ang Ziggy ay dalubhasa sa mga kasanayan sa mata at umaasa kaming maibibigay mo ang lahat sa paparating na labanan. Mungkahi ni Eula. Sa mga henyo na pumasok sa Rohans, ang bloodline ng mata ni Ziggy ay masasabing kabilang sa pinakamahusay. Bumalik sa kuweba, nasaktan pa nga ng kanyang lihim na pamamaraan si Eula. Malakas ang eye bloodline ng brat na ito ngunit hindi pa niya naabot ang True Lord rank sa huli at may tiwala ako sa isang eye bloodline face-off. Gayunpaman, nasugatan pa rin ako sa paggamit ng ipinagbabawal na kasanayan noon at hindi ako 100% sigurado. Mapait na umiyak si Ziggy sa kanyang puso. Sa totoo lang, humihingi siya ng kayamanan sa iba pang dalawang sekta. Nagkatinginan sina Eula at Willa bago kumuha ng ilang mga kayamanan mula sa kanilang mga interspatial na item. Sapat na ang mga ito para tulungan si Ziggy na makabangon. Salamat sa lahat ng tulong mo. Hayaan mo akong gumaling ng kaunti at pagkatapos ay magagawa ng aking Black Wicked ay nalabanan ang brat na iyon. Garalgal ang boses ni Ziggy at tila pumipihit ang puting apoy sa kanyang mga mata nang may lumitaw na tuldok sa gitna. Ang lahat ay umaasa sa kanya dahil lahat sila ay nakaranas nito. Kahit na hindi nito nagawang talunin si Francis, maaari pa rin itong maneg. Nakita nila ang isang mahusay na labanan sa pagitan ng mga bloodlines. Inaasahan ko rin ito. Tumayo si Francis sa puno at wala sa mga aksyon ng tatlong sekta ang nakataka sa espiritual na mata ng kanyang Diyos. Napakalakas ng Black Wicked ay ni Ziggy at personal itong naranasan ni Francis noong ginamit ni Ziggy ang Dark Lantern Ghost Eye, na halos pinilit si Francis na mawala ng pag-asa. Kung hindi dahil sa katotohanang walang pakialam si Francis sa presyo at sa wakas ay nasira ang Dark Lantern Ghost Eye, malamang na hindi siya makakatakas. Kung dati, hindi kumpiyansa si Francis na harapin ang bloodline ng mata ni Ziggy dahil masyadong malaki ang pagkakaiba nila sa cultivation. Gayunpaman, mabilis na lumaki si Francis sa mga guho at naging mas malakas ang kanyang God's spiritual eye. So. Muling dumating ang tunog ng paglipad at ang hangin ay napuno ng kasamaan. Magaling, ang mga reinforcement ng ating Mundiman Palace ay narito na. Bulalas ng mga henyo ng Mundiman Palace. Dumating ang grupo mula sa Mundiman Palace at ang pinuno ay isang kalbong lalaki na may itim na baluti na ang cultivation ay umabot sa True Lord rank. Ngayon ang bilang ng True Lord ranks ay umabot na sa 6. Hindi ito ang katapusan. Makalipas ang isa pang oras, mas maraming reinforcement ang dumating. Ang ilan ay mula sa 3 sekta habang ang iba ay mula sa 1-star clan sa ilalim nila. Sa paglipas ng panahon, parami ang mga henyo na nagsimulang magtipon sa mahiwagang kanyan. Ang lahat ng ito ay dahil sa Void God Protection ni Eula na nagbigay daan sa lahat sa loob ng 1,000 milya na maramdaman ito. Tapos na. 100 henyo dito. Bulong ni Francis sa sarili. Makalipas ang 2 oras. Ang bilang ng mga True Lord rank cultivator na naruroon ay umabot na sa 10. Sa kanila, 2 o 3 ang nakapasok sa True Lord rank sa Purple Saint Rohans. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang malaking bilang ng mga pinakamataas na True Mystic rank henyo at hindi nakakagulat na ang isang mag-asawa ay makapasok sa True Lord rank sa mga guho. 10 True Lord ranks, 100 henyo, lahat sila ay hindi mas mahina kaysa sa isang napakalaking prodigy ng Azure Flower Continent. Sa kabutihang palad, hindi pa dumating si Tyro na iyon. Sinabi ko sa Purple Saint Partial Spirit na bigyan siya ng kaunting problema. Ang puso ni Francis ay hindi kalmado. Mahirap isipin kung anong uri ng labanan ang magaganap. Ang kaba at panginginig dahil sa tensyon mula sa matayog na puno na siyaw ay hindi nakaligtas sa mga sentido ni Francis. Sa totoo lang, kung walang anumang aksidente, sa kasalukuyang estado ng Towering Triaw, ito ay mamamatay sa loob ng maximum na 2 oras. 426. Mahiwagang kanyan, sa loob ng kagubatan. Ang 10 True Lord rank aura ay kumalat sa kalangitan at nagpaikot ng mga ulap.
Ang hangin ay napuno ng iba't ibang elemento at kulay. Sa puntong ito ng panahon, ang puwersa ng tatlong sekta ay umabot na sa 100 tao na mas malakas kaysa dati. Tao, mukhang ang ikalawang kalahati ng iyong pangako ay mahirap makumplito. Hindi ko ito matatakasan. Ang malungkot na boses ng towering trio ay tumunog sa tabi ng tainga ni Francis. Sa mga normal na sitwasyon, kahit na doble ang bilang ng True Lord ranks na naroroon, hindi nila kayang tapusin ang towering trio. Gayunpaman, ang matayog na puno na yaw ay nasugatan ng Void God Protection at isang malaking butas ang lumitaw. Walang proteksyon kung nasaan ang butas, at hindi pa ito gumaling. Nangangahulugan ito na ang mga henyo ng tatlong sekta ay maaaring malayang umatake sa towering trio at dahil sa agwat na ito ang towering trio ay maaari lamang matamaan at walang magawa. Kahit na ang isang tunay na Origin Core Realm expert ay hindi makakayanan ito. Dama po si Francis sa mga puno at walang ekspresyon, medyo mas magulo pa kaysa sa inaakala ko. Kung ikukumpara sa matayog na puno, mas kalmado si Yao Francis. Tao, may plano ka ba? Ano ang kailangan kong gawin? Dahil siguro sa pagiging mahinahon ni Francis, ang matayog na puno na yaw ay nakakita ng sinag ng pag-asa. Bagamat malakas ang matayog na puno na yaw, maaari lamang itong maupo doon at atakihin. Sa makatuwid, ang lahat ng pag-asa nito ay napunta kay Francis. Hintayin mo silang dumating. Si Francis ay hindi gustong magpaliwanag ng labis. Binuksan niya ang espiritual na mata ng Diyos at siniyasat ang 10 tunay na Panginoon. Sa espiritual na mata ng Diyos bawat sitwasyon ng tunay na Panginoon, elemento ng kanilang kakayahan, estado ng kalusugan at iba pa ay lumitaw sa harap niya. Sa 10 True Lords, 3 ang nasa late stage na True Lord rank, 4 na early stage True Lord rank at 3 starting stage na True Lord ranks. Bulong ni Francis. Ang tanging pinag-iingat ni Francis ay sina Eula at Willa. Walang kumpiyansa si Francis na labanan ang sinuman sa kanila. Siyempre, sa ngayon ay hindi na ito problema ng solong labanan. Si Francis ay nakaharap sa kanilang lahat. Nagsisimula na. So, pinangunahan ng 10 True Lord rank henyo ang daang True Spirit Realms at nagtungo sa gap ng towering trio. Ang proteksyon ng puwang ay nawasak ng Void God Protection, na naiwan lamang ang pangunahing puno ng kahoy na hindi pa ganap na gumaling. Atake. Ang 10 True Lord ranks ay nagpadala lahat ng malayo ang pag-atake at kasanayan patungo sa puno ng towering trio. Kapag naabot ng isa ang True Lord rank, maaari nilang atakihin ang target mula sa 100 yarda ang layo. Si Pang Pang Boom ang pangunahing trunk ng towering trio ang tumama sa mga pag-atake sa ulo at ang mga sanga nito ay gumalaw. Sa likod ng 10 True Lords ay mas maraming True Spirit Realm henyo na ang kapangyarihan ay maaaring agad na sirain ng isang maliit na puwersa. Walang taktika, walang diskarte, ngunit napakaraming bilang. Sa kabutihang palad, ang katawan ng towering trio ay napakalakas at maaaring magkaroon ng pinsala mula sa 10 True Lord ranks at 100 True Spirit Realms saglit. Tao, mabilis mag-isip ng isang bagay. Maaari lang akong tumayo dito at matatamaan at mamamatay sa loob ng 2 oras. Ang tono ng matayog na puno yaw ay apurahan. Iniisip ba ng mga taong ito na wala ako? Dama po si Francis sa sanga at tahimik na pinanood ang sunod-sunod na pag-atake mula sa 3 sekta. Hindi nagtagal ay naunawaan niya ang layunin ng 3 sekta. Hanggat napatay nila ang matayog na puno na yaw, mawawala ng proteksyon si Francis. Sa oras na iyon, hindi ba siya madaling mahuli? Sa makatuwid, kung walang gagawin si Francis, wala ring gagawin ang 10 True Lord ranks. Magsimula na tayo. Ang God Spiritual Eye ni Francis ay biglang bumukas, at ang kanyang kaliwang mata ay tila nagningning ng yelo. Sure! Nanginginig ang puso ng ilang eksperto sa True Spirit Realm. Patayin! Ibigay ang kaluluwa ng Wood Spirit Essence. Arg! Senior Kuya! Bakit? Inatake mo ako. Nagkaroon ng kaguluhan sa grupo. Ilang True Spirit Realms ang biglang nawala ng kontrol sa kanilang emosyon at inatake ang mga taong nasa tabi nila. Bam!
Bam! Bam! Ang dugo ay lumipad kung saan-saan habang ang ilang mga alagad mula sa tatlong sekta ay pinatay ng mga katabi nila. Mata ng puso. Ang God Spiritual Eye ni Francis ay mahinang tumingin sa grupo. Sa ilang sandali lang, 4 hanggang 5 henyo mula sa tatlong sekta ang kinokontrol ng Eye of Heart ni Francis at inatake ang mga katabi nila. Mag-ingat kayong lahat. Nataranta ang tatlong sekta, at ang lahat ay nagmamalasakit lamang sa kanilang sarili. Walang sino man sa ilalim ng True Lord rank ang makakahadlang sa Eye of Heart ni Francis at sa isang sulyap lang, nakontrol ang kanilang mga emosyon. Ang pagharap sa mga iyon ay maaaring magkanulo sa kanila anumang segundo, paano magkakaroon ng puso ang mga disipulo na atakihin ang matayog na puno ng yaw. Mata ng ilusyon. Ang mga pag-atake ni Francis ay hindi huminto at ang kanyang God Spiritual Eye ay nagpatuloy sa pag-scan. Plop plop. 2 disipulo mula sa tatlong sekta ang nahulog mula sa langit at dumaong malapit sa lupa. Shoo! Ang mga ugat ay lumabas sa lupa at kinaladkad ang mga henyong ito sa lupa nang sila ay naging mga bagong pataba. Lalong naging magulo ang grupo ng tatlong sekta. Ziggy, kung maaari mo. Kumikislap ang mga mata ni Yula habang lumingon siya kay Ziggy. Ziggy ang nag-specialize sa mga diskarte sa Eye Bloodline na pinakamahusay sa 10 True Lords. Ipaubaya mo siya sa akin. Malamig na bulong ni Ziggy habang lumilipad sa hangin ang singsing sa kanyang ilong. Noong ginamit ni Francis ang kanyang bloodline, nanunood si Ziggy. Ang bloodline ng brat na ito ay higit na nakabatay sa mental energy. Bago ko siya tapusin, walang sinumang walang soul protective items ang lalapit. Ang mga may cultivation na mas mababa sa pinakamataas na True Mystic rank ay dapat lumayo. Nagutos si Ziggy at pagkatapos nito ay sinabi ang 10 True Lord ranks ay nagsimulang ayusin ang kanilang mga sarili. Mahigit sa 2/3 ng mga tao ang umatras, at ang natitirang mga henyo ay umabot sa pinakamataas na True Mystic rank o may magandang soul protective item. Aatake sana si Francis ngunit bigla siyang nakaramdam ng malamig at masamang aura na pumasok sa kanyang kaluluwa. Black Wicked Eye. Ang mga mata ni Ziggy ay kumislap ng puting apoy nang lumitaw ang isang misteryosong madilim na tuldok sa gitna ng kanyang mata. Nagkatinginan ng dalawa at ang Black Wicked Eye ay humarap sa God's Spiritual Eye. O sa labas. Tingnan ko kung gaano kalakas ang bloodline ng mata mo. Dinilaan ni Ziggy ang kanyang mga labi habang lumalakas ang hangarin sa pakikipaglaban sa kanyang mga mata. Iniisip kung paano natalo ang kanyang Eye bloodline sa kalaban noon, ang kanyang puso ay napuno ng ayaw at pagnanais na tunay na lumaban. At ngayon narito na ang pagkakataong ito. Black Wicked ay kumpara sa espiritual na mata ng Diyos. Isang salpukan ng Eye bloodlines. Pang! Ang tuldok ng Black Wicked Eye ni Ziggy ay biglang nanginig at sa sumunod na iglap ay tila umabot mula sa kanya ang isang hindi nakikitang tulay hanggang kay Francis. Hindi naintindihan ng mga alagad ng tatlong sekta kung ano ang nangyayari. Nadurog ang Ghost Bridge kay Francis at naramdaman ng huli ang masamang hangin na dumaan mula sa tulay. Nagsimulang nanlamig ang kanyang katawan nang bumagsak sa kanya ang kapangyarihan ng Black Wicked Eye. Ang kaluluwa ng isang normal na dalubhasa ay malamang na masisira ng nakakatakot na hangin na ito ng kasamaan at maging isang shell na walang iniisip. Sure! Isang puting ghost claw ang biglang bumaril mula sa tulay patungo kay Francis. Ang malaking kuko na ito ay sapat na upang mabalot ang isang buong silid at ang katawan ni Francis ay nalock ng Ghost Bridge, ibig sabihin ay hindi siya makaiwas. Upang maabot ang napakalalim sa isang bloodline. Sa katunayan, karapat-dapat sa isang 2-star sect. Binuksan ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye at siniyasat ang husay ni Ziggy. Sa pamamagitan ng Black Wicked Eye, naabot ni Ziggy ang limitasyon sa kung paano gamitin ang hangin ng kasamaan at ang kanyang mga pamamaraan ay mahirap labanan. Break. Inikat ni Francis ang Eye Spawn sa kanyang isipan at nakipagsagupaan sa kapangyarihan mula sa Ghost Bridge. Ang espiritual na mata ng Diyos ay naglalaman ng isang kapangyarihan na tila nakakagulat sa mga multo at mga Diyos at isang lamig na tumutulo hanggang sa buto ay pinakawalan.
Ang kuko ng multo ay agad na itinulak sa pinakasimpleng paraan at halos kumupas. Nagsimulang yumanig ang ghost bridge at naging unstable. Pumunta ka. Marahang tinapik ni Ziggy ang kanyang ghost bag at mula rito ay lumabas ang 12-dosenang brutal na multo. Ang ilan ay nasa hugis ng tao habang ang iba ay nasa hugis ng mga hayop at ang kanilang mga aura ay inilabas. Ang isang bahagi ng mga multong ito ay sumanib sa tulay at ang tulay ng multo ay naging mas matatag at makatotohanan. Ang isa pang bahagi ng mga multo ay umungol sa ilalim ng kapangyarihan ng ghost bridge at naging puting apoy na nag-aapoy patungo kay Francis. Paggamit ng tulong sa labas para mapataas ang kanyang eye bloodline technique. May natutunan si Francis ngayon. Upang talunin si Francis, gumawa si Ziggy ng maraming pangangailangan ng ibang mga sekta at ang iba pang mga disipulo ng Blackcliff Palace ay nagbigay sa kanya ng maraming mapagkukunan. Masasabing handang-handa si Ziggy para labanan si Francis. Sa pagsasanib ng halos 100 multo, mas naging mabangis ang pag-atake ng Black Wicked Eye ni Ziggy. Zizizi, ang Black Wicked Eye at mga pamamaraan ni Brother Ziggy ay hindi mabilang. Maging si Yula na asong iyon ay nasugatan ng Black Wicked Eye. Tawa ng tawa ang mga henyo ng Blackcliff Palace. Ang iba pang 9 na True Lord ranks ay nasiyahan din sa sitwasyong ito. Mukhang kahit hindi manalo si Ziggy ay mapipigilan ang brat na iyon. Nangangahulugan ito na maaari tayong umatake ng ligtas. Ang mga True Lords ay tumango. Ang mga mata ni Yula ay kumislap, si Ziggy talaga ay hindi kami binaygo. Ngunit para maging ligtas, magpapadala kami ng 2 True Lord ranks para suportahan si Ziggy at kung ito ay nagawang mabuti, maaari pa nga namin siyang patayin. Hindi alam, nakaramdam siya ng pagkabalisa sa pakikipaglaban ni Ziggy kay Francis. Marahil ang mga kalkulasyon ni Francis sa kanya at sa kanyang misteryoso ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Ang isa pang 2 True Lords ng 9 na natitirang True Lord ranks ay pumunta upang suportahan si Ziggy. 427 dobleng pagpatay. Nang mag-away sina Francis at Ziggy sa kanilang mga eye bloodline, 2 pang True Lord ang lumapit para tumulong. Sa kabuuan, 3 totoong Lord ranks ang nakaharap kay Francis. Ang isang maliit na True Mystic rank brat ay maaaring mamatay ng walang pagsisisi pagkatapos labanan ang 3 totoong Lord ranks ng sabay-sabay. Sabi ng isa sa mga babaeng True Lord rank. Ang kanyang balat ay tila gawa sa nyebe at siya ay nagsalita sa isang mapanuksong tono. Isa siya sa 2 True Lord ranks na sumusuporta kay Ziggy at nagmula sa Pure Moon Spiritual Sect at isa sa mga maswerteng nakapasok sa True Lord rank. Sister Gong, huwag mo siyang maliitin. Ang isang taong kayang palabanan si Ziggy at bigyan ng malaking kahalagahan ni Sister Yula ay hindi simple. Si Brother Yulo ay isang halimbawa. Nagbabala ang isa pang maagang yugto ng True Lord rank na itim na nakaharap sa kabataan. Si Brother Yulo ay minsang isa sa 3 gwapong lalaki ng sekta at mahal ko siya sa loob ng maraming taon ngunit natatakot akong sabihin sa kanya. Ngayong naabot ko na ang True Lord rank nagkaroon ako ng pagkakataon na maging kanya. Ngunit sa kasamaang palad ang pangarap na ito ay nasira. Tumulo ang luha sa mga mata ng dalaga na agad namang napalitan ng cold killing intent. Hindi niya papalampasan ang pagkakataong patayin si Francis. Hindi ko na kayang i-drag ito palabas. Nakita ni Francis ang pagdating ng 2 True Lord rank sa gilid ng kanyang mga mata. Sa puntong ito, isang malagim na puting apoy ang sumunog sa halos katawan ni Francis. Ang apoy na ito ay maaaring magsunog ng laman at puwersa ng buhay at kahit na masira ang kaluluwa. Ito ay lubhang mahirap. Ang paggamit ni Ziggy ng mga bloodline ay nagpalawak ng antas ng mata ni Francis. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, tiyak na lalaban si Francis kay Ziggy dahil marami siyang matututunan. Gayunpaman, iba ang sitwasyon ngayon. Ang matayog na puno na yaw ay hindi mabubuhay kung ito ay kaladkad palabas ng higit sa 2 oras at hinarap ni Francis ang banta ng iba pang True Lord ranks. Kidlat apoy ng mata ng Diyos. Isang malinaw na liwanag ng kidlat at apoy ang kumikinang sa mata ni Francis. Whoosh!
Isang Asher Ball ng kidlat na apoy ang agad na bumagsak sa Ghost Bridge at ang mga hiyawan ay nagmula sa loob ng puting apoy na nagsimulang mapatay. Isang skill attack na may mga elemento ng kidlat at apoy. Nanginig ang puso ni Ziggy nang may mapanirang aura na lumaganap sa Ghost Bridge at tumama sa kanyang Black Wicked Eye. Ang Ghost Bridge na binubuo ng hindi mabilang na mga multo ay nagsimulang manginig at kumupas. Nagsimulang umusok ang malaking bilang ng mga multo mula sa nakatatakot na kapangyarihan ng kidlat at apoy. Sa pagkakataong iyon, tila tinamaan ng kidlat at apoy ang kaluluwa ni Ziggy. Boom! Kasunod noon ay ang ikalawang round ng Lightning Fire Gods ay na mas nakatuon kay Ziggy mismo. Basag! Nasira agad ang Ghost Bridge. Ghost God na bumabagsak sa walang kabuluhan. Umikot ang Black Wicked Eye ni Ziggy at biglang bumaril ang madilim na sinag na hamarang sa Lightning Fire God's Eye. Ang madilim na sinag ay lubhang mahiwaga at maaaring hadlangan ang pisikal at pati na rin ang mga pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip. Boom boom boom! Ang mata ng Lightning Fire God ay tinusok ni Ziggy at ang isang third ng sinag ay nagpatuloy pa rin sa pagbaril patungo kay Francis at ang bilis nito ay kasing bilis ng Lightning Fire God's Eye. Itong maitim na sinag ay nag-condense ng lahat ng kapangyarihan sa isang tuwid na linya para sa pinakadirektang pag-atake. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay nagsimulang maabot ang pinakamataas na kakayahan nito at sa pag-iisip na si Francis ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa madilim na sinag. Ito ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng espiritual na mata ng Diyos. Espiritual na mata ng Diyos kopyahin. Ang asul na liwanag sa kaliwang mata ni Francis ay kumikinang at sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang nagyayelong lawa ay nagsimulang tumulo. Hiu! Isang sinag ng malamig na liwanag ang bumaril mula sa kaliwang mata na sumalungat sa madilim na sinag ni Ziggy. Ang maitim na sinag ni Ziggy ay unang nagyelo bago nabasag. Ano ang nangyayari? Ito ay ang parehong lihim na kasanayan tulad ng sa akin ngunit may ibang elemento. Natigilan si Ziggy. Napanood niya ang kanyang Ghost God na sumisira sa void na nawasak ng sarili niyang kakayahan. Hiu! Ang natitirang apoy ng kidlat sa Ziggy ay hindi pa naapula at ang malamig na sinag ng liwanag ay mayroon pa ring kalahati ng kapangyarihan nito habang dumapo ito sa kanyang katawan. Isang malamig na lamig ang agad na nagpalamig sa kanyang laman at kaluluwa. Ziggy hikop at naunawaan ang kahulugan ng kombinasyon ng kidlat at apoy. Hehe, ang paglipat na ito ay masasabing iba't ibang anyo ng Eye of Soul. Tawagin natin itong Eye Soul Shooting Line o Eye Soul Charge. Bahagyang tumawa si Francis. Ang Eye of Eye Soul ay pangunahing nakatuon sa pagyayelo ng mga kaisipan at isipan ng mga kalaban at ito ay isang tuloy-tuloy na pag-atake samantalang ang Eye Soul Shooting Line na ito ay tungkol sa pagsabog at parang Ghost God ni Ziggy na bumabagsak sa void na maaaring hamarang sa pag-atake ng iba. Teknolohiya sa pagkopya. Ang bloodline ng mata mo. Nanlaki ang mga mata ni Ziggy at bumuka ang kanyang bibig. Sa sandaling ito siya ay bahagyang nasugatan mula sa Lightning Fire at Eye Soul ngunit wala sa mga ito ang nakalampas sa pagkabigla ngayon. Mata ng ilusyon. Muling ginamit ni Francis ang kanyang God's Spiritual Eye. Ang susunod na sandali. Si Ziggy ay lumitaw sa isang malamig na dimensyon na may mga tanikala ng kidlat na nakagapos sa kanya. Ilusyon na pumipigil sa aking pag-iisip. Bahagyang nagulat si Ziggy ngunit hindi nagpanik. Malinaw na nakita niya ang mga katulad na kasanayan noon. Papapa. Hinampis ni Francis ng matinik na metal na latigo si Ziggy at patuloy na pinahirapan ang kanyang kamalayan. Kapag ang mental energy consciousness ng isang tao ay pinahirapan ng husto, sila ay mapapagod at mahihimatay. Malinaw na alam ni Ziggy kung ano ang sitwasyon niya. Ang problema ay nasa himpapawid siya at pagkatapos ng ilang paghinga ay mahuhulog siya sa lupa, na nagiging pataba para sa matayog na puno ng yaw. Vengeance Ghost Spirit Explosion. Kinagat ni Ziggy ang kanyang mga ngipin at nanginginig ang itim na singsing sa ilong habang naglalabas ito ng malakas na pinagmumula ng ghost power. Sa pisikal na dimensyon nagsimulang mag-apoy ang noo ni Ziggy na may kapangyarihang multo na lumikha ng hindi maipaliwanag na pagyanig ng kaluluwa. Huang!
Ang mga alon ng itim na hangin ay nagsimulang dumaloy kung saan-saan sa loob ng dimensyon ng ilusyon at nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Ang enerhiya na kailangan niyang gamitin upang mapanatili ang dimensyon ng ilusyon ay agad na naging ilang beses na mas malaki. Pipilitin ni Ziggy na lumabas. Kung ito ay isang normal na laban sa isang labanan ay tiyak nakakalad ka rin ito ni Francis dahil tiwala siya sa pinagmumula ng enerhiya ng kaisipan ng God's spiritual eye. Gayunpaman, iba ang sitwasyon ngayon. Ang kanyang kalaban ay hindi lang si Ziggy, may 10 True Lord ranks at 2 sa kanila ang dumating. Anong nangyayari? Parang pinigilan si Ziggy. Bahagyang nagulat ang itim na mukha ng kabataan at matikas na babae. Kanina lang ay nayanig ang mga puso ng mga henyong nanunood dahil sa salpukan ng kanilang mga bloodline. Gayunpaman, halatang binago ni Francis ang tubig at siya na ngayon ang nakakagulat kay Ziggy. Bahagyang napaso ang katawan ni Ziggy at lumantad ang matamis sa kanyang noo habang nagpupumiglas. Mukhang minamaliit namin siya. Kahit si Ziggy ay hindi siya kayang pigilan. Si Yula na nanunood sa malayo ay may tame time na ekspresyon ngunit sa kabutihang palad ay dumating ang 2 sumusuporta sa True Lord ranks. Si Francis at Ziggy ay nasa isang mahalagang punto at hindi maaaring magambala. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para patayin siya. Bumungad sa mukha ng matikas na babae ang layuning pumatay. Tama. Hindi tayo makakatulong in terms of bloodline pero kung papatayin natin si Francis masosolusyonan ang lahat. Ang itim na mukha na binata ay tumango. Matalino ang dalawa at nakita kung saan ang problema. Ang 2 True Lord ranks ay lumipad sa himpapawid at lumapit kay Francis. Bagamat nakatayo si Francis sa mga kagubatan at sa loob ng mga hangganan ng Towering Trio, mayroong 7 pang True Lord ranks at maraming True Spirit Realms na tumutulong. Hanggat hindi masyadong malalim ang dalawa at umatake mula sa malayo, malaki pa rin ang tsansa nilang magtagumpay. 3 True Lord ranks teaming up. Masyado mo akong binibigyang halaga. Ang mahinang pagtawa ni Francis ay sinamahan ng pagpatay na layunin. Sure. Binawi ni Francis ang kanyang God spiritual eye at ang kamalayan ni Ziggy ay agad na bumalik sa kanyang katawan. Puting-puti ang mukha niya at muntik pang mahulog sa ulo. Sa sandaling ito, nakita ni Ziggy ang 2 pang True Lord ranks na sumugod kay Francis. Tumigil ka. Nagmura si Ziggy. Sa pamamagitan ng labanan ay naunawaan niya kung gaano kadelikado si Francis. Kahit na ang mga normal na True Lord ranks ay mahihirapang harangan ang kanyang mga kasanayan sa bloodline ng mata. Ang tanging magagawa niya ngayon ay gamitin ang kanyang Black Wicked Eye na mayroon na lamang 60% ng battle power nito para pigilan si Francis. Gayunpaman, hindi pinansin ni Francis ang mga distraction ng kanyang Black Wicked Eyes at tumutok sa 2 True Lord ranks na papalapit. Maaari kayong lahat manatili sa likod. Biglang iwinagayway ni Francis ang kanyang kamay. Sure. Mula sa ibaba ng lupa ay lumabas ang 2 maitim na pilak na figure na tumungo patungo sa itim na mukha ng kabataan at matikas na babae mula sa likuran. Ano yun hindi maganda? Ang mga mata ni Ziggy ay kumislap at napasigaw. Ang 2 dark silver figure ay 2 dark silver poison corpses at ang kanilang mga aura ay maihahambing sa True Lord rank ghost corpses. Ang 2 True Lord ranks ay agad na inatake ng 2 lasong bangkay at ni Francis. Medyo nasa likuran ng matikas na dalaga at agad na tinambangan ng 2 bangkay na may lason. Iligtas mo ako. Bulalas ng babaeng matikas ang pananamit. Kaka-rating pa lang niya sa True Lord rank at nasa napakadelikadong sitwasyon na nakaharap sa 2 bangkay na may lason. Shoo. Sa ilalim ng kontrol ni Francis, ang 2 dark silver poison corpses ay iwinagayway ang kanilang makamandag na mga kuko ng scorpion at napunit patungo sa babae. Nataranta ang matikas na babae habang ang kanyang proteksyon sa Chi of True Spirit ay napunit mula sa mga kuko. Isang madugong sugat ang naiwan sa kanyang Snow White na balat at sa sandaling pumasok ang lason sa kanyang katawan, ang kanyang dugo ay nagyelo. Nakapasok na siya sa mga pintuan ng kamatayan. Shoo. Kaagad pagkatapos ay ang kanyang damit at katawan ay tinusok ng 2 bangkay ng aswang at kinain.
Kahit gaano pa siya kaganda, at the end of the day, buto pa rin siya. Dahil sa nakakatakot na eksena, ang 7 True Lord ranks ay huminga ng malalim. Ate Gang. Natigilan ang nakaitim na mukha ng binata sa kanyang nakita. Ang una niyang reaksyon ay hindi para maghiganti kundi tumakbo. Nakakakilabot. Ang lakas ni Francis ay malalim na nakatago at nagtago ng 2 bangkay ng multo. Eye of Eye Soul. Gayunpaman, nang siya ay lumipad palabas ng ilang yarda ay isang kakaibang lamig ang dumaloy sa kanyang katawan. Sa kanyang maagang yugto ng True Lord rank cultivation, ang kanyang pag-iisip at isip ay bumagal sa isang rate na mas masahol pa kaysa sa mga nasa True Human rank. Shoo shoo shoo. Ang 2 bangkay ng multo ay kumamo at galit na kumagit habang pinupunit nila ang itim na mukha ng True Lord. 2 yan. Walang emosyong pinatay ni Francis ang 2 True Lord ranks pagkatapos ay itinuro ang 2 lasong bangkay patungo kay Ziggy. 428. Sa isang maikling sandali, 2 True Lord ranks ang namatay sa mga bangkay ng lason. Ang 7 True Lord at henyo ng 3 sekta ay nagulat sa biglaang pagbabagong ito. Masyadong mabilis ang lahat. Ilang sandali lang bago, si Francis ay pinipigilan ni Ziggy mula sa kanilang Eye Bloodline battle at sa pagdating ng 2 pang True Lord ranks, ito ay nagiging lubhang mapanganib para kay Francis. Sino ang nakakaalam na ang sitwasyon ay magkakaroon ng biglaang pag-ikot? Sa 3 True Lord ranks, 2 ang napatay at ang natitira, si Ziggy, ay nasa matinding panganib. 2 lason na bangkay na teknikal na umabot sa True Lord rank at may dominanteng lason. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Ziggy sa kanyang mga mata. Gaano kahirap ang magtaas ng bangkay ng multo sa True Lord rank? Personal na alam ni Ziggy kung gaano ito kahirap. Siya ay gumugol ng maraming taon at mapagkukunan upang makuha ang 2 sa kanila, samantalang si Francis ay ninakaw lamang ang mga ito mula sa isa pang disipulo ng Blackcliff Palace at sa oras na iyon, ang 2 ay wala pa sa pinakamataas na True Mystic rank. Earthen Poison Mushroom. Siguradong nakuha niya ang Earthen Poison Mushroom. Biglang may naisip si Ziggy at naintindihan niya. Tanging ang Earthen Poison Mushroom lang ang may kakayahang magtaas ng bangkay ng multo sa True Lord rank ng napakadali. Higit pa rito, si Francis ay mayroon ding Sky Marking Stone, Deadly Crystal Bone, at mga kuko ng higanteng Scorpion. Sa napakaraming nangungunang materyales, ang 2 bangkay na ito ay nakabaluti hanggang sa buto. Go! Kinokontrol ni Francis ang 2 Dark Silver Poison Corpses at pinatakbo sila patungo kay Ziggy. Hindi maganda. Tumakbo. Halos lumipad ang kaluluwa ni Ziggy sa takot. Alam niya kung gaano kakilakilabot ang lason ng sinaunang alakdan. Higit pa rito, mayroon si Francis ng Earthen Poison Mushroom. Sa kombinasyon ng 2 lason, mamamatay ang sinumang damyugo. Hanggat ang mga bangkay ng aswang ay hiniwa sa kanilang balat, ang kanilang mga buhay ay naiwan. Eye of Eye Soul. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay kumislap ng may lamig habang nakakulong siya kay Ziggy. Nanlamig ang katawan ni Ziggy at nagsimulang bumagal ang kanyang pag-iisip habang ang kanyang bilis ay agad na naging 60 hanggang 70% na mas mabagal. So. Lumapit ang 2 Dark Silver Ghost Corpses. Dito na ba ako mamamatay? Pakiramdam ni Ziggy ay para siyang na-freeze sa yelo at ang aura ng kamatayan ay lumapit sa kanya. Dahil ang Eye of Eye Soul ay nakalock sa kanya, tiyak na hindi niya kayang labanan ang 2 Dark Silver Poison Corpses at tiyak na mamamatay kapag naputol ang kanyang balat. Sa sandaling ito, pinagsisihan ni Ziggy na ibinigay kay Francis ang nakamamatay na Yin Crystal Bone at claws ng higanteng alakdan. Pinalakas ng 2 ito ang talas at lason ng mga bangkay ng aswang. Kung wala si Francis ng 2 materyales na iyon, ang 2 bangkay ng multo ay halos nasa antas ng True Lord rank at hindi magiging ganito kababanta. Brother Ziggy. Ang payat na si Mason mula sa Blackcliff Palace ay umungal habang siya ay mabilis na lumipad patungo sa direksyong ito. Go! Kinagat ni Ziggy ang kanyang mga ngipin at ipinatawag ang natitirang dugong pilak na bangkay.
Mayroon lamang siyang 2 True Lord rank ghost corpses, ngunit ang isa sa mga ito ay naduraj na pira-piraso ng Towering Triyaw. Siyempre, ang lakas ng labanan ng mga Blood Silver Corps na ito ay maihahambing sa unang yugto ng True Lord rank at dapat mapigil sila saglit. Shushu pang boom! Ang 2 Dark Silver Poison Corpses ay lumuhad patungo sa dugong pilak na bangkay at nagsimulang magpunit sa isa't isa. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ang dugong pilak na multo na bangkay ni Ziggy ay maaaring tumagal ng ilang sandali laban sa dalawa, ngunit sa ngayon ang kanyang pag-iisip ay bumagal dahil sa Eye of Ice Soul at hindi ganap na makontrol ang kanyang dugong pilak na bangkay. 60 hanggang 70% lamang ng buong lakas nitong labanan ang maaaring gamitin. Sa ilang suntok lang, pinipigilan ng 2 Dark Silver Poison Corpses ang Blood Silver Corpse. Kung makukuha ko itong dugong pilak na bangkay, ang aking kabuoang lakas ay tataas ng husto. Isang ideya ang lumitaw sa isip ni Francis. Hindi alam ni Ziggy na ang kaisipang ito ay nagpapahintulot sa kanya na mabuhay. Kung talagang gustong patayin ni Francis si Ziggy, kailangan lang niyang pigilan ang Blood Silver Corpse gamit ang isa sa Dark Silver Poison Corpses pagkatapos ay gamitin ang isa pang laso na bangkay at ang kanyang Eye of Ice Soul pati na rin ang Lightning Fire Gods ay para sa lakayin si Ziggy. Sa oras na iyon ay magkakaroon siya ng hindi bababa sa 70% rate ng tagumpay. Gayunpaman, gusto ni Francis ang Blood Silver Ghost Corpse. Ginamit niya ang kanyang Eye of Ice Soul para pigilan si Ziggy pagkatapos ay sinimulang itulak ang dugong pilak na bangkay ng multo patungo sa lupa. Pang pang boom! Hindi nagtagal ay pinilit malapit sa lupa ang dugong pilak na bangkay ni Ziggy. Shoo! Ang mga ugat ay lumabas mula sa ilalim ng lupa. Iwanan mo ang bangkay na ito, mayroon pa akong mga gamit para dito. Sinabi ni Francis sa matayog na puno na yaw. Agad na kinaladkad ng 12 ng mga ugat ang dugong pilak na bangkay sa lupa. Tapos na. Lubhang nasiyahan si Francis habang kinokontrol niya ang 2 laso na bangkay upang habulin si Ziggy. Si Ziggy ay naapektuhan ng Eye of Ice Soul mula simula hanggang dulo at hindi pa siya nakatakbo ng malayo. Kawawa naman. Bagamat nasaktan ang puso ni Ziggy sa pagkawala ng isang True Lord rank na bangkay, at least naligtas ang kanyang buhay. Brother Ziggy. Ililigtas kita. Dumating si Mason at humarang sa 2 lasong bangkay. Bam bam. Ikinaway ni Mason ang kanyang mga braso at itinulak pabalik ang 2 laso na bangkay. Ang taong ito ay nagsasanay sa pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan ng bangkay at may katawan na katulad ng mga bangkay ng multo, halos ganap na nababanat sa lason. Gumalaw ang puso ni Francis. Naunawaan niya na sa 10 True Lord ranks, ang taong ito lamang ang maaaring humarang sa laso ng kanyang mga bangkay ng multo sa isang tiyak na antas. Eye of Ice Soul. Naging malamig ang ekspresyon ni Francis nang ibinaling niya ang kanyang God Spiritual Eye kay Mason. Sa usapin ng mental energy, si Mason ay mas malala kaysa kay Ziggy at habang ang Eye of Ice Soul ay nakalok sa kanya, ang kanyang mga iniisip at reaksyon ay bumagal. Si Mason ay nagsanay sa pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan ng bangkay at kahit na malakas ang kanyang katawan, hindi siya masyadong mabilis. Ngayong kinulong na siya ng Eye of Ice Soul, naging clumsy siya na parang pagong at nakakapagod ang bawat kilos niya. Papapang-pang. Ang 2 laso na bangkay ay nagsimulang kumamo at kumagat sa depensa ni Mason. Ang katawan ni Mason ay hindi kapani-paniwalang malakas at sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang oras ay maaaring magpadala ng isang laso na bangkay na lumilipad kasama ang isa. Gayunpaman, sa epekto ng Eye of Ice Soul, ang kanyang bilis at laksi ay hindi kasing husay ng ilang true human ranks. Sa puntong ito, si Mason ay inaatake ng baliw ng 2 Dark Silver Poison Corpses. Ang isang normal na eksperto ay lalakad sa mga pintuan ng kamatayan kapag ang kanilang balat ay nabuksan, ngunit ang katawan ni Mason ay katulad ng isang bangkay at halos ganap na nababanat sa lason. Siyempre, hindi siya tunay na bangkay at si Mason ay hindi ganap na nababanat sa kombinasyon ng lason mula sa higanting alakdan at earthen poison mushroom. Ang kanyang depensa ay ilang beses lang na mas malakas kaysa sa ibang True Lord ranks.
Matapos maputol ang kanyang balat ng ilang beses, ang katawan ni Mason ay naging mas mabagal at bumagal at lumitaw ang isang lilang itim na kulay sa kanyang mukha. Kuya Mason. Nagmura si Ziggy nang makita niyang nahulog si Mason sa desperasyon. Kung sa halip ay siya, ilang beses na siyang namatay. Sa mga True Lords, si Mason lang ang makakalaban sa lason ng matagal. Kidlat apoy ng mata ng Diyos. Isang transparent Asher flame ang kumikinang sa kaliwang mata ni Francis. Whoosh! Isang transparent na apoy ng kidlat ang sumunog sa katawan ni Mason. Arg! Napaungol si Mason. Ang mga elemento ng kidlat at apoy ay sumalungat sa daw ng ghost corpses. Hindi siya tulad ni Ziggy na dalubhasa sa mga bloodline ng mata na maaaring hamarang sa mga pag-atake ni Francis. Ang mapanirang lightning fire god's eye ay sumunod sa Eye of Isoul at nasugatan ang isip ni Mason. Bam bam! Umungol si Mason at iwinagayway ang kanyang mga braso, itinulak palayo ang dalawang maitim na pilak na lasong bangkay. Sa kritikal na sandali na ito, sinunog pa niya ang kanyang Chi of True Spirit upang madagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban at makatakas. Ang dalawang dark silver poison na bangkay ay tinamaan ni Mason at nabali ang mga braso ng isa sa mga bangkay. Mamatay! Lumamlam ang ekspresyon ni Francis habang ang kanyang God spiritual eye ay circulated to the maximum. Mata ng ilusyon. Eye soul shooting line. Kidlat apoy ng mata ng Diyos. Whoosh! Kiwang! Ang tatlong pangunahing kasanayan sa mata ay damapo kay Mason. Hinailan ng unang Eye of Illusion ang kamalayan ni Mason at pinigilan siyang sunugin ang kanyang Chi of True Spirit. Binaba nito ang kanyang depensa. Kaagad na sumunod ay isang sinag ng liwanag na tumama sa katawan ni Mason at nasugatan ang kanyang isipan. Ang huling Lightning Fire God's Eye ay agad na nagpadala kay Mason sa isang lugar kung saan hindi siya makakabalik. Senior Brother Mason. Si Ziggy ay umungal habang ang iba pang mga henyo ng Blackcliff Palace ay bumulalas. Ang kaluluwa ni Mason ay nasunog ng Lightning Fire God's Eye at nahulog siya mula sa himpapawid, naging pataba para sa matayog na puno ng yaw. Sa totoo lang, bago pa man makarating si Mason, nawasak na ang kanyang isip. Huminga ng malamig ang 6 na True Lord ranks na nanunood. Kapag ang tatlong pangunahing pamamaraan ng bloodline ng mata ay damapo sa isang target, tiyak na mamamatay sila. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita ni Francis ang kanyang bangis. Ang pangatlo. Malamig ang mukha ni Francis, ngunit medyo pangit din sa parehong oras. Pagkatapos gumamit ng napakaraming eye bloodline techniques na tuloy-tuloy, gumugol siya ng maraming enerhiya at ito ay sa tulong ng God's spiritual eye. Kung ito ay isa pang eye bloodline genius, tiyak na hindi sila magtatagal. Tao, inaamin kong minamaliit kita. Talagang nagawa mong tapusin ang 3 sa 10 True Lord ranks ng napakabilis. Noong ginamit mo ang eye bloodline mo, kahit ang Wood Spirit Essence Soul ko ay nanlamig. Maririnig ang kagalakan mula sa boses ng matayog na puno na si Yao. Natapos ni Francis ang 3 True Lord ranks at ginawa ito ng mabilis. Bago ito, ang matayog na puno na si Yao ay inisip lamang si Francis bilang isang butil ng pag-asa ngunit hindi naniniwala sa kanya. Sure! Bumalik ang figure ni Francis sa isang lugar kung saan maraming sanga at umupo na may maputlang mukha. Kuya Tree, maaari mo bang bigyan ako ng Wood Spirit Essence Soul ngayon? Makakatulong ito sa akin na makabangon at bigyan ako ng mas malaking pagkakataon na itaboy ang mga kaaway na iyon. Tanong ni Francis. Hindi mo pa nakukumpleto ang iyong pangako. Alam ko sa karanasan kung gaano katuso kayong mga tao. Ang matayog na puno na si Yao ay halatang hindi pipi kung hindi ay hindi siya magiging isang Yao. Alam mo na gumugol ako ng maraming enerhiya sa pagpatay sa 3 True Lord ranks. Ang 7 iba pang True Lord ranks ay hindi mahuhulog dito. Nagpatuloy si Francis. Ito. Ang matayog na puno na si Yao ay bahagyang nag-alinlangan dahil natatakot itong kalkulahin ni Francis. May isa pang mahalagang punto. Kung bibigyan mo ako ng Wood Spirit Essence Soul, magagamit ko ang mas malakas na eye bloodline techniques na critical para sa pagtulak sa likod ng True Lord rank. 429.
Sa loob ng mga sanga, inilipat ni Francis ang towering tree yaw sa ilang pangungusap lamang. Ang matayog na puno na yaw ay labis na naantig sa huling pangungusap. Nagulat na ito sa bloodline ng mata ni Francis. Ano kaya ang mas malakas na bloodline technique ni Francis? Higit pa rito, ang towering tree yaw ay kailangang umatras para sa sarili nitong kaligtasan. Si Francis ay gumugol ng maraming enerhiya upang patayin ang tatlong True Lord ranks ay totoo. Malinaw na hindi makatotohanan para sa kanya na harangan ang natitirang 7 True Lord rank sa kanyang kasalukuyang estado. Fine, kaya kung ibigay sa iyo ang Wood Spirit Essence Soul pero wala kang magagawa. Sumangayon ang matayog na puno na si Yao. Sa sandaling matapos nitong sabihin ito, naramdaman ni Francis ang isang purong kapangyarihan ng Essence Soul na pumasok sa kanyang mental energy world. Nilinis ng enerhiya ang kaluluwa ni Francis at pinalakas ang kanyang lakas ng enerhiya sa pag-iisip, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na puno siya ng lakas ng buhay. Ang edad ng towering tree yaw ay tiyak na mabibilang ng 10,000 taon at ang Wood Spirit Essence Soul na mayroon ito ay isang mahalagang kayamanan ng kalikasan. Maging ang mga nasa Origin Core Realm ay makikinabang sa Wood Spirit Essence Soul at nakakatulong para sa kanila na maunawaan ang Void God Realm. Ang epekto ng mga kaluluwa ng Wood Spirit Essence ay mas kitang-kita kay Francis dahil ang core ng spiritual ay ng kanyang Diyos ay ang soul. Great! Brother Tree, lumakas ang aking mental energy at sa pag-alalay sa akin ng Essence Soul na ito, naniniwala ako na ang kapangyarihan ng bloodline ng aking mata ay magiging mas malakas. Masaya si Francis. Sinabi niya ito para mabawasan ang pag-iingat ng towering tree na si Yao sa kanyang sarili at para ito ay lubos na umalalay sa kanya. Sa katotohanan, ang sitwasyong ito ay sinadya ni Francis. 30-40% pa lang ang nagamit niya sa eye powers niya pero sa ibabaw, parang gumamit siya ng maraming energy. Nagamit na niya ang kanyang eye bloodline ng walang limitasyon bago at sa dulo, gumamit siya ng 3 major eye bloodlines techniques. Siyempre, kailangang patayin si Mason dahil siya lang ang makakahadlang sa Dark Silver Poison Corpses Poison. Kung hindi pinoprotektahan ni Mason ang iba, sino ang maglalakas loob na sugurin at papatayin si Francis? Ngayon ay maaaring humingi ng tulong si Francis sa matayog na puno na si Yao at tutulungan siya ng huli dahil nakakita ito ng pag-asa mula sa lakas ni Francis. Nang matanggap ang suporta ng Wood Spirit Essence Soul, ang kaluluwa ni Francis ay lumakas. Bahagyang tumaas ang level ng kanyang mental energy at mabilis na bumabawi ang enerhiyang ginugol niya noon. Sana hindi mo ako biguan. Itong Wood Spirit Essence Soul ang core ko. Ang pagsuporta sa iyo ay gagamitin din ang lakas ng core ko. Napabuntong hininga ang matayog na puno na si Yao. Pinilit itong gawin. Kung hindi dahil sa sitwasyon ng buhay o kamatayan, tiyak na hindi gagamitin ng towering tree yaw ang core nito para suportahan ang ibang tao. Kasabay nito, nakatakas si Ziggy pabalik sa 6 pang True Lord ranks na may maputlang mukha. Sa hangin, ang mga ekspresyon ng 7 True Lord ranks ay solemn. Sino ang mag-aakala na ang isang True Mystic Rank Genius na tagalabas ay magiging napakalakas na pumatay ng 3 True Lord ranks nang hindi man lang nasaktan? Ang aking eye bloodline ay gumamit ng maraming enerhiya at hindi ko magagawang labanan ang brat na iyon sa maikling panahon. Nagpasalamat si Ziggy. Ang pagkamatay ni Mason ay yumanig sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa kanya, siya ang mamamatay. Nangangahulugan ito na iniligtas siya ni Mason gamit ang sarili niyang buhay. Ziggy, kahit na nabigo kayo, at least alam namin ang lakas ni Francis. Ang kaakit-akit na boses ni Willa ay tumunog. Dapat nating patayin itong Francis. Ang karaniwang walang ekspresyon na mukha ni Yula ay puno ng lamig. 2 sa nahulog na 3 True Lord ranks ay nagmula sa Pure Moon Spiritual Sect. Dahil dito, lalo siyang nakonsensya. Kung hindi dahil nalinlang siya ni Francis, hindi sana madaling mamatay si Yulo at ang kumpanya. Pinanood ng 7 True Lord rank si Francis sa mga puwang sa mga sanga. Ang mukha ni Francis ay maputlang puti at nagpapahinga. Pagkatapos patayin ng 3 True Lord ranks, maraming enerhiya ng brat na ito ang mauubos.
Ngayon na ang oras para sundan at salakayin ang nagtataas na puno ng yaw o patayin siya. Iminungkahi ni Ziggy at ang 6 na ibang True Lord ranks ay tumango bilang pagsang-ayon. Teka, parang iyon ang kapangyarihan ng Wood Spirit Essence Soul. Biglang may naramdaman si Willa at lumingon kay Francis. Hindi maganda, mayroon siyang suporta sa mga core ng Towering Trio. Napagtanto din ito ni Eula. Ang cultivation ng dalawa ang pinakamataas at hindi nagtagal ay nakita nila ang pagbabago sa katawan ni Francis. Malinaw na ginagamit ni Francis ang Wood Spirit Essence Soul para mabawi ang kanyang lakas. Nakakatawa. Anong uri ng kapalaran ang mayroon ng batang ito para hayaan ang matayog na puno na yaw na magbigay ng sarili nitong diwa sa kanya? Ang puting mukha ni Ziggy ay nabaluktot at puno ng galit ang kanyang boses. Ang iba pang 6 na True Lord ranks ay nagalit lahat. Ang 3 sekta ay nagsama-sama upang salakayin ang Towering Trio para sa Wood Spirit Essence Soul nito at iba pang mga kayamanan, ngunit ngayon ay napakadali itong nakuha ni Francis. Para bang ang kanilang mga pag-atake ay nagbigay kay Francis ng pagkakataong ito. Nakakatawa. Umuusok ang mga mata ni Lihong at halos sumabog sila sa galit. Ang kaaway na kanyang sinumpa ang puputulan sa 10,000 piraso ay nakaligtas ng maayos at ang lahat ng ito ay dahil sa kanila. Papatayin ko siya kahit gaano pa kalaki ang presyo. Isang malamig na pagpatay ang nabuo sa noo ni Eula. Pinangunahan ng 7 True Lord ranks ang iba pang mga henyo at nagpadala ng sunod-sunod na pag-atake patungo sa Towering Trio. Ngayon na ang pagkakataon na sirain ang matayog na puno yaw at patayin si Francis. Kahit na ang pagpapahina lang sa matayog na puno yaw ay maglalagay sa panganib kay Francis. Sa ilalim ng pagtutulungan ng 7 True Lord ranks at mga henyo ng 3 sekta, mas malakas ang kanilang mga pag-atake. Marahil sa ilalim lamang ng sitwasyong ito ay tunay na magkakasama ang 3 sekta. Si Francis ay nakaupo pa rin at hindi natinag sa mga pag-atake. Sure! Sa isang iglap, lumapag si Francis sa tabi ng lupa. Whoosh! Isang dugong pilak na bangkay ang iniangat ng ilang ugat. Ang lakas ng labanan ng mga Blood Silver Corpses na ito ay maihahambing sa unang yugto ng True Lord rank at ang depensa nito ay mas malakas kaysa sa iba sa unang yugto ng True Lord rank. Ang bangkay na ito ay isa sa mga meat shield kapag nakikipaglaban sa higanteng alakdan. Isang kislap ng kidlat na apoy ang lumitaw sa kaliwang mata ni Francis habang nakakulong ito sa dugong pilak na bangkay. Ang dugong pilak na bangkay ay nagpumiglas, ngunit ito ay napigilan ng mga ugat ng matayog na puno ng yaw. Gusto mong sirain ang simbolo ng enerhiya ng pag-iisip ko. Hindi ganoon kadali. Naramdaman ito ni Ziggy mula sa malayo at malamig na ngumisi. Ang dugong pilak na Ghost Corpse ay naging kanya sa loob ng maraming taon at ang kanyang simbolo ng enerhiya sa pag-iisip ay malalim na nakatatak dito. Kahit na ang mga eksperto sa parehong paglilinang na tulad niya ay aabutin ng mga araw upang sirain ito. Kahit na magtagumpay sila, magtatagal bago itatak ang sarili nilang mental energy na simbolo sa isang True Lord rank Ghost Corpse. Gayunpaman, sinusubukan ni Francis at ang kanyang makapangyarihang Lightning Fire Gods ay pilit na pinunasan ang simbolo ng enerhiya ng kaisipan ni Ziggy. What the hell? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Ziggy. Ang koneksyon sa pagitan ng dugong pilak na bangkay at sa kanya ay biglang humina. Sa loob ng ilang paghinga. Sure! Nagsimulang umusok ang dugong pilak na bangkay habang pinupunasan ang simbolo ng enerhiyang pangkaisipan nito. Wow! Nagluwa si Ziggy ng isang subo ng dugo. Kung tutuusin, nagkaroon ng malakas na koneksyon ang dalawa. Ang bilis! Paanong posible iyon? Ang bloodline ba ng mata niya ay perpektong kontrahin ang ating Dao? Si Ziggy ay tila nawala ng kaluluwa. Sa pamamagitan ng pagpunas ng simbolo ng enerhiya ng pag-iisip ni Ziggy sa dugong pilak na bangkay, muling sinaktan ni Francis ang isip ni Ziggy. Ang pinsala ni Ziggy ay naging mas malala at sa makatuwid ay hindi na siya nagbabanta kay Francis. Kaagad pagkatapos noon, inilipat ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye at pagkatapos ay inilagay ang kanyang mental energy na simbolo sa dugong pilak na bangkay.
Bagamat sa prosesong ito, ang dugong pilak na bangkay ay nakipaglaban dahil naabot nito ang True Lord rank, ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay napakalakas. Ang kanyang mata ay kumislap at nagbigay ng isang sinaunang mental energy aura na kabilang sa pinanggalingan ng mata. Ang dugong pilak na bangkay ay nanginginig dahil sa instinct at hindi ng ahas na lumaban. Para itong isang munting multo na yumuyuko sa isang Diyos. Maging ang essence soul ng towering trio ay nagsimulang manginig. Sa ilang paghinga lang, nagbago ang aura ng dugong pilak na bangkay. Sure! Ang dugong pilak na bangkay ay kumislap at binantayan sa harap ni Francis na para bang napakatapat nito sa kanya. Agad na pinino. Paano ito posible? Paano magkakaroon ng isang napakasamang tao sa mundong ito? Ang mga henyo ng Blackcliff Palace ay natulala na parang nanunood ng isang alamat. Sa kanilang mga mata, si Francis ay tumingin lamang ng ilang segundo gamit ang kanyang mata upang sirain ang simbolo ng enerhiya ng pag-iisip ni Ziggy at isa pang mag-asawang mata ang nagpakamatay sa True Lord rank ghost na bangkay. Mali. Hindi siya ang kalaban ng Daw ng Ghost Corpses, kundi isa sa 1,000 henerasyon na kababalaghan. Mapait si Ziggy. Ang pakiramdam na ito ng pagkatalo ay 100 beses na mas masahol kaysa sa pagkatalo kay Francis. Sigurado siya na kung ang isang prodigy na tulad ni Francis ay kilala sa matataas na antas ng Blackcliff Palace ay palalakihin nila siya sa lahat ng mayroon sila. Tapos na. Tumango si Francis. Kumislap ang kanyang figure at bumalik sa pagkakaupo sa sanga. Ang oras na ito ay naiiba mula sa dati. Ang dugong pilak na bangkay sa unang yugto ng True Lord rank ay nakatayo sa tabi ni Francis at pinrotektahan siya habang ang iba pang 2 laso na bangkay ay itinago ni Francis para sa susunod na pananambang. Huminga ng malalim ang mga disipulo mula sa 3 sekta. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang naabot na ngayon ang kabuoang lakas ni Francis. Ang 3 bangkay lang ng multo sa kanyang kamay ay maihahambing sa 3 True Lord ranks. Higit pa rito, ang 2 lasong bangkay ay may mapangwasak na kapangyarihan na maaaring pumatay hanggat sila ay kumukuha ng dugo. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa isipan ni Francis, ang Rowan's Treasured Palace ay bababa sa tabi ng towering treehouse gap sa loob ng 1 oras. 1 oras. Tama, sa loob ng 1 oras. Maaari pa itong lumitaw sa susunod na sandali. 430. 1 oras. Mabuti. Nagpakawala ng hininga si Francis sa kanyang puso. Kung mas maagang bumaba ang Rowan's Treasured Palace, mas mabuti ito para sa kanya. Hanggat huminto siya hanggang sa bumaba ang Rowan's Treasured Palace, kumpleto na ang misyon ni Francis. Ang gap area ng towering trio. Boom! Ang 7 True Lord ranks at iba pang True Spirit Realm Genius ay sumalakay sa pangunahing puno ng towering trio. Sa mga sanga, umupo si Francis at naunawaan ang kapangyarihan ng Wood Spirit Essence Soul habang pinupuno ng mga dalisay na alon ng Essence Soul ang kanyang mental energy world. Ang Wood Spirit Essence Soul ay ang towering trio score at ang kapangyarihan ng Essence Soul nito ay katulad ng kapangyarihan ng kaluluwa nito. Ang towering trio ay umiral ng napakatagal na panahon at ang lalim na taglay nito sa loob ng Wood Spirit Essence Soul ay hindi isang bagay na maikukumpara sa isang normal na nilalang. Sa prosesong ito, ang kaluluwa ni Francis ay lumakas at ang enerhiya na ginamit mula sa kanyang bloodline ng mata noon ay halos ganap na nabawi. Ang kanyang isip ay nauunawaan ang mga batas ng buhay na pinagdaanan ng matayog na puno na siyaw sa 10,000 taon. Kahit na ang isang hari sa Void God Realm ay malamang na hindi mabubuhay hanggat itong matayog na puno yaw. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata. Mabilis na lumipad ang mga alaala ng paglaki at pagkalanta. Lahat ito ay nasa Wood Spirit Essence Soul. Kahit na ang matayog na puno na si Yao mismo ay hindi mahahanap ang mga alaalang ito na napakalalim sa kanyang isipan at muling ay replay ito ng buo. Gayunpaman, hindi ito may kukumpara kay Francis sa mga tuntunin ng karunungan ng kaluluwa at ng espiritual na mata ng kanyang Diyos. Ilang sandali lang, gumaling na ang bloodline ng mata ni Francis at lumakas ang kanyang kaluluwa. Ang ganoong mabilis na epekto ay dahil sa God's spiritual eye ni Francis at kung paano siya nakapasok sa Ancient Tao of the Soul noon.
Ang Wood Spirit Essence Soul ay ganap lamang na magagamit kapag nahulog sa mga kamay ng mga tao at ang espiritual na mata ng Diyos ay napakahusay. Ang aking mental energy level ay mas malakas kaysa sa early stage True Lord ranks at hindi masyadong mahina kaysa sa late stage na True Lord rank. Si Francis ay parang isang espongha na patuloy na hinihigop at nauunawaan ang kapangyarihan ng Wood Spirit Essence Soul. Tao, ilang oras pa ba ang kailangan mo bago ka lumaban? Lumalala ang mga sugat ng Towering Trio habang inabot nito ang mga pag-atake mula sa 7 True Lord ranks at 100 henyo mula sa 3 sekta. Malapit na. Naunawaan ni Francis na ang Towering Tree na si Yao ay malamang na makakaligtas sa natitirang 1 oras at gusto niyang makuha ang higit pa sa Wood Spirit Essence Soul. Boom! Ang matayog na puno na si Yao ay nagsagawa ng panibagong pag-atake at ang mga sanga nito ay gumalaw at naglabas ng mahinang helanghing ng sakit tulad ng isang matanda. Tao, hindi ko na ito kayang hawakan ng mas matagal. Lahat ng mga henyong ito ay maaaring hamanin ang mga nasa itaas ng kanilang paglilinang. Nagmakaawa si The Towering Trio at nalaman ni Francis na medyo hamina ang kapangyarihan ng Wood Spirit Essence Soul na ibinigay ng Towering Trio. Sa isang panig, ito ay dahil sa mga pinsala ng Towering Tree na si Yao at sa kabilang banda, ito ay dahil gusto nitong tumulong si Francis ng mabilis. Brother Tree, kailangan kita ng Wood Spirit Essence Soul para suportahan ang aking ranged eye bloodline attack. Umalis si Francis mula sa pag-unawa at ang kanyang mental energy state ay umabot na sa pinakamataas. Okay, bilasan mo. Nayanig ang isipan ng matayog na puno na si Yao at nagbigay ng dalisay na daloy ng Essence Soul sa mental energy world ni Francis. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Francis na ang kanyang kaluluwa ay napuno ng walang katapusang agos. Hindi niya maiwasang sumpa na ang nagtataas na puno na si Yao ay hindi nagbigay ng buong suporta noon. Ngayong narinig na ni Francis ang kapangyarihan nito para harapin ang mga henyo mula sa 3 sekta, agad na ibinigay ng Towering Trio ang 1 hanggang 2% ng enerhiya nito sa kanya. Magsimula na tayo. Huminga ng malalim si Francis at pumasok sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ang nagyayelong lawa ay umabot sa 8 yarda, higit sa doble noong siya ay nasa Sacred True Dragon Gathering. Isang kakaibang alon ang naglakbay sa nagyayelong lawa. Ito ang pinagmumula ng mental energy ni Francis at ngayon, isang malakas na surge ng Wood Spirit Essence Soul ang lumitaw. Nangangahulugan ito na makokontrol ni Francis ang kanyang God Spiritual Eye at gawin itong mas matagal. Sa ilalim ng sirkulasyon ng espiritual na mata ng Diyos, ang matayog na puno na Yao ay nagsimulang maging hindi mapalagay at nanginginig mula sa kaluluwa nito. Pati ang dugong pilak na bangkay sa malapit ay nanginginig sa takot. Mag-ingat kayong lahat. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Ziggy habang binabalaan niya ang mga henyo ng 3 sekta. Si Ziggy ay nasugatan mula sa pakikipaglaban kay Francis noon at hindi na niya nagawang lumaban pa. Napahinga siya sa gilid ngunit binantayan niya si Francis at naramdaman ang mga kilos ni Francis nang gumalaw ang huli. Ang unang target ay ikaw. Kidlat apoy ng mata ng Diyos. Pinalaki ni Francis ang kanyang kaliwang mata at isang maliwanag na apoy ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata. Whoosh! Isang bola ng transparent na apoy ng kidlat ang bumalot kay Ziggy. Ang kapangyarihan ng Lightning Fire Gods ay sa pagkakataong ito ay mas malakas kaysa dati. Arg! Napaungol si Ziggy sa sakit at nagpakawala siya ng hangin ng mga multo upang patayin ang apoy ng kidlat. Isang mag-asawang henyo ng Black Cliff Palace ang sumugod upang tumulong ngunit pagdating nila, si Ziggy ay nasa kanyang huling hininga. Kung ibang tao ang hindi nag-specialize sa eye bloodline, malamang na namatay na sila. Natigilan ng iba pang 6 na True Lord ranks. Hindi lang humina ang bloodline ng mata ni Francis, lumakas din ito. Kahoy. Kahoy na espiritu. Mapait na dumura si Ziggy bago siya nawalan ng malay. Isang Lightning Fire Gods ay lang ay sapat na para himatayan si Ziggy, ang taong pinakadalubhasa sa eye bloodline sa True Lords. Kailangan na lang ngayon ni Francis na tumuon sa natitirang 6 na True Lord ranks at hindi na kailangan pang mag-aksaya ng enerhiya kay Ziggy.
Nangangahulugan ito na sa orihinal na 10 True Lord ranks, 6 na lang ang may natitirang kakayahan sa labanan. Gayunpaman, ito ay simula lamang ng isang bangungot. Si Francis ay dumapo sa mga sanga habang ang kanyang God Spiritual Eye ay tila naging isang walang limitasyong kailaliman na gustong lumunin ang mundo. Mata ng ilusyon Illusion City Maze. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay nag-scan sa grupo at sa mga tao mula sa 3 sekta, mahigit 12 ng tao ang kinain ng kailaliman sa God Spiritual Eye. Sa susunod na sandali, Shua! Nadama ng maliit na dosenang mga henyo na parang nasira ang kalawakan at lumitaw sila sa isang sinaunang lungsod, hindi na sa puwang ng Toiring Triyaw. Ang lungsod na ito ay natatakpan ng puting ambon at ang tanawin ay lubhang komplikado, tulad ng isang higanteng maze. Where's this? Paano na lang tayo nakapasok dito? Damat! Malamang dinala tayo dito ng bastard mental energy skill na iyon. Ang mahigit 12 tao mula sa 3 sekta ay parang mga maiinit na langgam na tumatakbo sa paligid ng kalituhan. Bagamat alam nilang isa lamang itong ilusyon ni Francis, sila pa rin ang nakakaranas nito at sinubukang humanap ng paraan. Sa totoong mundo, nagkagulo ang mga henyo ng 3 sekta. Mahigit sa 12 mga henyo ang tumakbo sa paligid o mas tiyak, tumakbo ng paikot-ikot. Ang isang maliit na bilang sa kanila ay nawala ng kontrol at nagsisigawan. Ang iba ay nakalok ang kilay habang iniisip nila kung paano lalampasan ang maze ng Illusion City ni Francis. Plop plop. Ang mag-asawang nasa ilusyon ay nahulog mula sa himpapawid at naging pataba para sa matayog na puno ng yaw. Sila ang mga henyo na nakahanap ng exit at flows sa Illusion City Maze. Sa mahigit 12 mga henyo, mayroong isang maagang yugto ng True Lord rank na nakipaglaban at tumakbo ng paikot-ikot. Ang Illusion City Maze ay gumugugol ng maraming enerhiya. Sa kabutihang palad, mayroon akong suporta sa kaluluwa ng Wood Spirit Essence. Tumayo si Francis at nagsimulang mag-improvise ng kanyang Illusion City Maze. Ang Illusion City Maze ay kabilang sa Eye of Illusion at gumamit ng mga ilusyon para pigilan ang kalaban. Ang pagkakaiba ay ang Illusion City Maze ay naghihigpit lamang sa kaaway ngunit hindi pinahirapan ang kanilang kamalayan. Sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, mas naging malinaw ang tanawin ng Illusion City Maze. Sa susunod, maaari kong kopyahin ang istruktura ng Illusion City Maze na gagamit ng mas kaunting enerhiya. Gumalaw ang puso ni Francis. Simple lang, ang Illusion City Maze ay kinopya ni Francis at sa susunod na gamitin niya ito ay hindi na niya kailangang mag-isip ng husto. Sa suporta ng Wood Spirit Essence Soul, lumakas ang isipan ni Francis at nagkaroon siya ng tuloy-tuloy na daloy ng kapangyarihan upang tulungan siyang bumuo nitong Illusion City Maze. 12, 13, 14. Sinimulan ni Francis na palawakin ang Illusion City Maze. Sa mga sanga. Ang kaliwang mata ni Francis ay naging kritikal na nakakaakit at ang mga tumitingin dito ay naakit dito. Bukod kina Yula at Willa, sinumang tumingin sa kanyang mga mata ay mapupuno ng enerhiya mula sa Illusion City Maze at malilinlang ang kanilang mga pandama. Nasa himpapawid sila ngunit pinagsinungalingan ang kanilang mga sentido at naisip nila na nasa loob talaga sila ng isang lungsod. Habang binalot ng Illusion City Maze ang 20 tao, mas nabigla sina Willa at Yula. Mag-ingat ang lahat. Huwag tumingin sa kanyang kaliwang mata. Binalaan ni Yula ang mga hindi pa nakulong sa ilusyon. Pagkatapos ng lahat, ang God Spiritual Eye ni Francis ay ang pinagmulan ng kapangyarihan ng Illusion City Maze. Kung hindi nila titingnan ang espiritual na mata ng Diyos, mas mababa ang pagkakataong maakit sila sa ilusyon. Ang mga nahulog sa ilusyon, huwag magpanik. Manatili ka sa kinaroroonan mo at kami ay tutulong sa iyo. Ipinadala ng True Lord ranks ang kanilang espiritual na kahulugan sa mental energy ng iba at ang mga nasa ilusyon ay mahinang marinig ang mga boses ni Yula at Will ngunit karamihan sa kanila ay nagpanik pa rin. Kailangan lang ni Francis na panatilihin ang Illusion City Maze at mag-ingat sa mga pagkakamali. Sa paglipas ng panahon, matagumpay na nabalot ng Illusion City Maze ang 20 hanggang 30 henyo kabilang ang panimulang yugto na True Lord rank at maagang yugto na True Lord rank.
Ang iba pang apat na True Lord ranks at mga henyo ay tumigil lahat sa kanilang pag-atake dahil sa takot nila para sa kanilang buhay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.